Noong Agosto 2014, isang malakas na pag-ulan na may dalang malawakang pagbaha ang humagupit sa isang bulubunduking lugar sa Antipolo, Rizal. Ang ulang tila bumubutas sa kalangitan ay bumunot sa mga dekada ng puno at nilamon maging ang matibay na aspalto. At ng gabing iyon, sa likod ng isang marangyang bahay sa isang subdivision, isang 6 metrong taas na pader na semento ang gumuho kasabay ng isang kulog na yumanig sa buong paligid. At mula sa guho nito, lumitaw ang isang kalansay. Ito ay tila naging bahagi na ng pader, nakabalot sa semento at mistulang iisa na ang katawan sa konkreto. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ang kalansay ay pag-aari pala ni Maria Santos, ang asawa ng may-ari ng bahay na iniulat na nawawala 6 na taon na ang nakalilipas. Noong tag-araw ng 2008, sinabing umalis siya ng bahay dahil ayaw na niyang mabuhay. Bakit siya natagpuan pagkatapos ng 6 na taon sa loob mismo ng pader sa likod bahay ng sarili niyang tahanan? Ang mas kahina-hinala pa ay ang mga kilos ng kanyang asawang si Jose Joey Reyes, isang piloto ng eroplano. Namuhay siya ng perpektong buhay kahit pa nawala ang kanyang asawa. Buwan-buwan siyang nagbibiyahe sa iba't ibang bansa at kilala siya ng mga tao sa paligid niya bilang isang tapat na asawang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang may bahay. Totoo nga bang hindi niya alam na nasa loob ng pader na semento ang kanyang asawa, o naniwala ba siyang hindi kailanman guguho ang matibay na pader na iyon? Sa loob ng 6 na taon, nanatiling nakakulong sa malamig na semento si Maria Santos. Ano kaya ang bagay na mahigpit niyang hinawakan at hindi binitawan hanggang sa huli? Ang asawang lumilipad sa himpapawid at ang asawang nakakulong sa pader. Isang malagim na lihim na mananatili sanang nakabaon magpakailanman kung hindi dahil sa isang natural na kalamidad. Ngayon, ilalabas natin ito sa mundo. Bago natin simulan ang kwento kung paano naanod ng tubig ulan ang isang tila perpektong krimen at ang kasuklam-suklam na kasakiman ng isang lalaking nagtatago sa likod nito, pindutin muna ang subscribe button para makatanggap kayo ng isang maningning na araw. Ang kwento ng araw na iyon magsisimula na ngayon, gabi ng Agosto 17, ang walang tigil na buhos ng ulan na tila may butas ang langit ay nagdulot ng isang malaking trahedya. Sa gabing iyon kung kailan naging isang malaking lawa ang buong Antipolo, pinatunayan ng bagyo na sinabi ng Pag-asa na pinakamalakas na naitala na hindi ito isang babala kundi isang mapanganib na katotohanan. Ang rumaragasang putik mula sa bundok ay nilamon ang mga kalsadang aspalto at ang mga dekada ng puno ay nabuwal na parang walang kalaban-laban. Sa gitna ng mapanglaw na tanawin, ang isang marangyang subdibisyon sa Antipolo ay nagtamo ng pinakamatinding pinsala. Punyeta, tuwing umuulan ng malakas, laging may problema, sigaw ni Berto Aguilar, isang construction worker, habang pinapagpag ang putik sa kanyang safety boots. Sa harap niya, ang 6 na metrong taas na pader na semento sa likod ng bahay ni Jose Reyes ay karumal-dumal na nahati sa gitna. Ang pader, na hindi na kinaya ang bigat ng lupa at tubig mula sa bundok, ay bumigay at gumuho na may kasamang malakas na ragasa. Walang tigil ang pag-agos ng mapulang putik mula sa bitak na bahagi. Itinapat ni Berto ang kanyang radyo sa bibig at humihingal na nagsalita. "Sir, mukhang hindi ito kakayanin ng simpleng pag-aayos lang. Kailangan nating gibain lahat at itayo ulit mula sa pundasyon." Kinaumagahan, pagsikat ng araw, sinimulan agad ang malawakang pag-aayos. Ang mabigat na backhoe ay umugong habang isa-isang inaalis ang mga naglalakihang tipak ng semento. Buong umaga, ang trabaho ay nakakabagot at nakakapagod. Ang pag-aalis ng putik at mga durog na semento ay paulit-ulit na trabaho lamang, ngunit bandang 2:00 ng hapon, may napansin si Berto na kakaibang bagay sa dulo ng balde ng backhoe. Ano yon? Sa gitna ng mga kulay abo na tipak ng semento at mapulang putik, may isang bagay na kumikinang. Pinatay ni Berto ang makina ng backhoe, kinuha ang isang pala at bumaba sa butas. Maingat niyang hinukay ang lupa sa paligid at isang malaking bulto na binalot ng makapal na waterproof na material tulad ng ginagamit sa air cargo ang lumitaw. Ito ay maingat na binalutan ng tape
na parang isang mummy, kakaiba. Bakit may ganitong kargamento na nakalibing sa construction site? Basura kaya ito? Nagtatakang tiningnan ni Berto ang bulto at ginamit ang kanyang kutsilyo para punitin ang duct tape na nakapulupot dito. Habang tinatanggal niya ang makapal na plastik, isa, dalawang patong, biglang natigilan ang kamay ni Berto sa ere. Ang lumitaw mula sa siwang ng plastik ay hindi basura, kundi ang mga tuyot na buto ng isang tao. Isang kalansay na wala ng kahit katiting na laman ang nakatingala sa maulap na kalangitan gamit ang mga hungkag nitong mata. Tila matagal nitong hinintay ang sandaling ito. Diyos ko! May tao dito! Napasigaw si Berto at napatumba pa atras. Ang hawak niyang pala ay nahulog sa sahig at ang matinis na tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kabundukan. Tanging ang kanyang malakas na paghinga at mabilis na tibok ng puso ang pumuno sa buong lugar. Makalipas ang 30 minuto, ang scene of the crime operatives, SOCO, at mga investigador mula sa Antipolo City Police Station ay naglagay ng dilaw na police line at kinordon ang buong lugar. Sa pagitan ng amoy ng ulan at lupa, sumingaw ang masangsang na amoy ng isang krimen. Si Detective Marco Gomez mula sa Homicide Division ay nagsusuot ng latex gloves habang matamang tinitingnan ang pinangyarihan ng krimen, ang gumuhong pader. Pinagpalit-palit niya ang tingin sa pagitan ng pader at ng lugar kung saan nakita ang kalansay at napailing siya. Ito, sinadya talagang ilibing bago pabuhusan ng semento ang pader. Si Officer Leo Cruz, na kumukuha ng mga litrato sa tabi niya, ay huminto sa pagpindot ng shutter ng camera at nagtanong, "Paano niyo po nasabi agad yan, Detective? Pwede namang hinukay at inilibing pagkatapos gawin ang pader, di ba?" Itinutok ni Detective Gomez ang kanyang flashlight sa sahig na semento at ipinaliwanag, "Tingnan mong maigi. Ang kalansay ay nakahiga ng patag sa mismong pundasyon ng pader. Kung inilibing ito pagkatapos gawin ang pader, kailangan nilang butasin itong makapal na reinforced concrete mula sa itaas, pero wala man lang bakas ng pagbasag." Itinuro ni Detective Gomez ang makapal na balot na nakatakip sa kalansay. Ito ang tinatawag na pagtatanim. Bago pa man buhusan ng semento, inilagay na nila ang katawan sa loob ng hulmahan at saka binuhusan ng ready-mix concrete. Nang tumigas ang semento, naging isang perpektong kulungan ito. Kung tama ang sinabi niya, malaki ang posibilidad na ang salarin ay isang taong may kaalaman sa proseso ng konstruksyon o ang mismong nagpatayo nito. Maingat na kinuha ng mga investigador ang ilang ngipin at buto at ipinadala sa PNP Crime Laboratory. Lumipas ang 2 araw na puno ng tensyon sa lugar. Hapon ng Agosto 19, isang fax ang dumating sa Homicide Division ng Antipolo City Police Station. Kinuha ni Officer Cruz ang bagong print na dokumento at tumakbo papunta sa mesa ni Detective Gomez. "Detective, may resulta na po ang pagkakakilanlan." Umikot si Detective Gomez sa kanyang upuan at mahinahong nagtanong, "Sino raw? Nasa listahan ba ng mga nawawala?" Si Maria Santos, 83 taong gulang, isang babaeng iniulat na nawawala noong Hulyo 2008. Kinuha ni Detective Gomez ang mga papeles at nanlaki ang kanyang mga mata. 2008? 6 na taon na pala. Sino ang nag-report? Ang asawa niya, si Jose Joey Reyes. Nakasaad dito na piloto siya ng isang malaking airline. At heto pa ang nakakagulat, ang address niya ay eksaktong kapareho ng lugar kung saan natagpuan ang kalansay, sa isang subdibisyon sa Antipolo. Pinalo ni Detective Gomez ang mesa at biglang tumayo. Ang upuan ay umurong at gumawa ng malakas na ingay. Ang asawang sinabing umalis 6 na taon na ang nakalipas ay natagpo ang kalansay sa sarili niyang bakuran pagkatapos ng 6 na taon. Malinaw na ito, yung kasabihang nasa ilalim lang pala ng ilaw ang anino. Sa sandaling iyon, malakas na tumunog ang cellphone ni Officer Cruz. Pagkatapos sagutin ang tawag, seryoso niyang tiningnan si Detective Gomez. Na-check na po ang kanyang travel records. Si Jose Reyes darating daw sa Naya pagkalipas ng 2 oras.
Kinuha ni Detective Gomez ang susi sa mesa at sumigaw, "Tara na, kailangan natin siyang makausap." Pagkalipas ng 1 oras at kalahati, ang arrival area ng Ninoy Aquino International Airport na dinatnan ni Detective Gomez ay siksikan sa mga turistang umuuwi mula sa kanilang bakasyon. Ang mga mata ng dalawang detektive ay matalas habang sumisingit sila sa pagitan ng mga masayang tao. Pagdating nina Detective Gomez at Officer Cruz sa gate, si Jose Reyes ay kalalabas lang ng arrival area, hila-hila ang isang mamahaling maleta. Nasa kalagitnaan ng kanyang 50s, malinis ang itsura, nakasuot ng plansadong uniforme ng piloto, at makintab ang sapatos, isang larawan ng isang matagumpay na lalaki. Sumingit si Detective Gomez sa mga tao at hinarang si Jose Reyes. "Kayo po ba si Mr. Jose Reyes?" Sa biglaang paglitaw ng mga pulis, natigilan si Jose. Ipinakita ni Detective Gomez ang kanyang police ID sa harap nito. "Opo, ako nga. Bakit po?" Nagkunwari si Jose na kalmado, ngunit hindi nakaligtas sa paningin ni Detective Gomez ang bahagyang panginginig ng kanyang mga mata at kalamnan. "May itatanong lang po kami tungkol sa asawa ninyong si Maria Santos. Pwede po ba kayong sumama sa amin sandali?" Sa sandaling iyon, biglang namutla si Jose na parang naubusan ng dugo. Ang kanyang mga daliri na nakahawak sa hawakan ng maleta ay namuti sa higpit ng pagkakahawak. "Si Maria? Anong nangyari sa asawa ko?" Nanginginig na tanong ni Jose, ngunit ang kanyang mga mata ay ligaw at hindi mapakali. Hindi ito mukhang pag-aalala, kundi takot. Sa halip na sumagot, bahagyang ngumiti si Detective Gomez at lumapit. Ang kanyang mahinang boses ay parang isang punyal na tumusok sa tainga ni Jose. "Mukhang gusto ninyong malaman, kaya sasabihin ko na. Gumuho po ang pader sa bahay ninyo sa Antipolo dahil sa isang landslide dulot ng napakalakas na ulan." "Landslide?" Bulong ni Jose na parang wala sa sarili. Hindi pinalampas ni Detective Gomez ang pagkakataon at ibinato ang kanyang huling banat. "Akala mo siguro perpekto ang pagkakatago mo, pero mukhang hindi mo napaghandaan ang ulan na galing sa langit." Nang marinig iyon, tuluyang nawala sa katinoan si Jose. Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri na pumipindot sa mga numero ay nanginginig na parang sumasayaw. Hindi siya tumatawag sa pamilya para magbalita. Ngayong ang kanyang perpektong krimen ay gumuho dahil sa isang hindi inaasahang natural na kalamidad, ang tanging lubid na maaari niyang kapitan ay ang kanyang abogado. "Attorney, kailangan ko po ng tulong ninyo." Si Jose, na putlang-putla ang mukha, ay nagmamadaling humingi ng saklolo sa kanyang abogado sa telepono. Makalipas ang ilang sandali, ang hangin sa loob ng interrogation room ng Antipolo City Police Station ay mas mabigat at maalinsangan pa kaysa sa labas. Ang aircon sa kisame ay umuugong at nagbubuga ng malamig na hangin, ngunit ang tensyon sa pagitan nila sa mesa ay hindi nawawala. Si Jose ay nakaupo sa isang malamig na silya na bakal at ang kanyang dalawang kamay ay nakapatong ng maayos sa kanyang mga hita. Inikot-ikot ni Detective Gomez ang ballpen sa kanyang mga daliri at nagsimulang magsalita. "Mr. Reyes, tatanungin ko ulit kayo. Noong 2008, sa araw na ginagawa ang pader, nasaan po kayo?" Lumunok si Jose ng laway at tumitig sa isang sulok ng mesa. "Sinabi ko na po sa inyo, ipinagkatiwala ko ang lahat ng trabaho sa mga construction worker at abala ako sa paghahanda sa loob ng bahay para sa aking flight schedule." Ibig sabihin, isang malaking konstruksyon ang nagaganap sa likod mismo ng bahay ninyo pero hindi man lang kayo sumilip sa site? Ganoon po ba? "Opo. Isinara ko pa nga po lahat ng bintana dahil sa ingay." Ngumisi si Detective Gomez at dahan-dahang kumuha ng isang papel mula sa makapal na bunton ng mga dokumento at itinulak ito palapit sa kanya. "Aba, kakaiba naman. Naaalala niyo pa ba ang foreman ng construction noon? Si Mang Kiko? Ang testimonya niya ay lubos na salungat sa sinasabi ninyo." Kapansin-pansin ang pag-urong ng balikat ni Jose. Pilit niyang pinanatiling kalmado ang itsura at itinuon ang tingin kay Detective Gomez. "Anong ibig niyong sabihin?" Sariwang-sariwa pa raw sa alaala ni Mang Kiko. "Bigla raw kayong lumitaw sa site bandang 8:00 ng gabi.
Iwinagayway ni Detective Gomez ang isang memo sa harap niya at binasa ang nilalaman. Bigla raw dumating ang boss at sinabing, "Ako na mismo ang magche-check ng sukat at mga bakal bago buhusan bukas, kaya umuwi na kayo ng maaga." Dahil doon, tuwang-tuwa raw ang mga trabahador at umalis para mag-inuman. Bahagyang nanginig ang mga mata ni Jose. May nangyari po bang ganoon? Matagal na po kasi kaya. Hindi niyo naaalala. Si Mang Kiko, hinding-hindi raw niya makakalimutan. Kinabukasan, pagdating niya sa site, maayos na raw ang pundasyon na mahirap ayusin. Sabi pa niya, parang multo raw ang gumawa. Mukhang kayo lang mag-isa ang nag-ayos ng lahat ng mabibigat na iyon buong gabi. Oo, parang ganoon nga po yata. Masyado po kasi akong metikuloso. Baka magkaroon ng depekto ang pagkakagawa. Humina ang boses ni Jose. Isang butil ng malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Si Officer Cruz na nagtatype ng testimonya sa laptop ay sumingit na may matalas na tingin. Tama na yang usapan sa construction. Pag-usapan naman natin ang asawa ninyo. Noong Hulyo 15, 2008, sa gabi na nawala ang asawa ninyo, mula alas 11 ng gabi hanggang 1:00 ng madaling araw, nasaan kayo at ano ang ginagawa ninyo? Ilang beses ko bang sasabihin, natutulog ako sa bahay? May paraan ba kayong patunayan iyan? May CCTV ba sa bahay o may nakakita sa inyong natutulog? Umiling si Jose na parang naiinis. Sabi ko nga, mag-isa lang ako. Mula nang umalis si Maria, mag-isa na lang ako. Sa sandaling iyon, pinalo ni Detective Gomez ang mesa at tumawa ng mapakla. Teka lang, Mr. Reyes. Hindi tugma ang sinasabi ninyo. Ang asawa ninyo nawala noong gabing iyon, pero sinasabi ninyong mag-isa na kayong nakatira noong gabing iyon. Parang mali yata ang pagkakasunod-sunod, hindi ba? Nanginig ang mga labi ni Jose. Para itago ang kanyang pagkabahala, mabilis niyang pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Medyo nagkamali lang po yata ako ng sabi. Magkahiwalay po kami ng kwarto ni Maria. Hindi po kasi kami magkasundo. Kaya ibig kong sabihin, mag-isa akong natutulog. Hindi pinalampas ni Detective Gomez ang nanginginig na tingin ni Jose at patuloy siyang ginisa. Hindi magkasundong mag-asawa na nasa iisang bahay, pero hindi mo man lang narinig ang asawa mong nag-iimpake at umaalis. Ganyan ba kahina ang pandinig ng isang piloto? Paano ka nakakapagpalipad ng eroplano niyan? Kinabukasan ng umaga, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nagtungo sina Detective Gomez at Officer Cruz sa subdivision sa Antipolo. Sinimulan nilang tanungin ang mga kapitbahay para makahanap ng ebidensya na sisira sa alibi ni Jose. Sa isang lumang sari-sari store sa bungad ng village, si Aling Susan na nakaupo sa isang bangko at nagpapaypay ang sumalubong sa mga detective. Si Maria? Oo, kilala ko. Yung magandang misis sa bahay sa itaas ng burol, di ba? Tumango si Aling Susan habang napapailing. Ano po ang tingin sa kanya ng mga tao rito? Naku, wag mo nang itanong. Kawawa yung tao. Sabi nila, ang asawa niya, piloto, kaya malaki ang kita, pero yung babae, laging luma at sira-sira ang damit na suot. Hindi po siguro pinapahawak ng pera, ganoon na nga. Isang araw, bumili siya ng isang tray ng itlog, pero nanginginig niyang binuksan ang pitaka niya at nakiusap kung pwede siyang bigyan ng 10 pisong diskwento. Naawa ako, kaya pinagbigyan ko na lang. Maingat na nagsusulat si Officer Cruz sa kanyang kwaderno at nagtanong, "Kamusta po ang pagsasama nilang mag-asawa? May naririnig po ba kayong nag-aaway sila?" Tumingin-tingin si Aling Susan sa paligid at biglang ibinaba ang boses. "Alam mo, medyo malapit yung bahay nila sa bukid namin. Minsan sa gabi, may naririnig akong nakakatakot na ingay. Mga kalabog, parang may nababasag, at sigaw ng babae. May mga hikbi at iyak din." Kumunot ang noo ni Detective Gomez. Madalas po ba yun? Parang 1 o 2 beses sa isang buwan, laging ganoon. Pero alam mo kung ano ang mas kakaiba. Kinabukasan, kapag lumalabas yung misis para mamalengke, kahit tirik na tirik ang araw, laging nakasuot ng long sleeves. Yung hanggang leeg pa, para itago ang mga pasa. Eksakto, ang payat-payat na ng tao, pero yung asawa niyang walang hiya,
hindi man lang nagpapakita. Kawawa naman. Nang hapon ding iyon, dumating ang autopsy report mula sa PNP Crime Laboratory. Pagbalik sa opisina, binasa ni Detective Gomez ang bagong dating na ulat at napasipol. Leo, halika rito, tingnan mo to. Tama ang hinala ko. Lumapit si Officer Cruz. Ano pong nakita, Detective? Tingnan mo to. Sa tadyang, sa ika-3 at ika-4 na buto, may mga bakas ng lamat na naghilom na, at sa kaliwang braso, sa ulna bone, mayroon ding lamat na matagal na. Mga defense wounds po ba? Sigurado, kapag may sumusuntok o humahampas mula sa itaas, natural na itataas mo ang braso para sumangga at doon nababali. Tiningnan ni Officer Cruz ang x-ray sa ulat at napakunot ang noo. Iba-iba po ang panahon ng mga bali. Hindi ito nangyari ng sabay-sabay. Ito ang matibay na ebidensya ng patuloy na karahasan. Yung si Jose, sinabing simpleng pag-alis lang daw, pero ito ay isang trahedya na resulta ng domestic violence. Pabalang na inilapag ni Detective Gomez ang ulat sa mesa. Hindi ito ginawa dahil lang sa biglaang galit. Matagal niya itong pinahirapan bago niya tinuluyan. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanilang team leader na iwinawagayway ang isang folder. Marco, lumabas na ang resulta ng financial at phone records ni Jose. May nakuha po ba tayong maganda, sir? Hindi lang maganda, malaking isda ang nahuli natin. Noong Agosto 2008, isang buwan pagkatapos niyang i-report na nawawala ang asawa niya, kumuha siya ng loan gamit ang life insurance bilang collateral at hindi birong halaga. 15 milyong piso. Nagliwanag ang mga mata ni Detective Gomez. 15 milyon, ibig sabihin, kailangan niya ng agarang pera. Saan niya naman ginastos ang ganoong kalaking halaga? Diyan ka lalong magugulat. Lahat ng perang yun ay napunta sa mga account ng mga money changer na konektado sa sugal, sa mga kasino malapit sa Entertainment City, sa mga illegal na online casino, sa sabungan kung saan-saan niya iwinasiwas. Napailing si Officer Cruz na hindi makapaniwala. Wow! Pagkawala ng asawa niya, ginamit niya ang perang parang katumbas ng buhay nito para bayaran ang utang sa sugal at magpatuloy sa bisyo. Hindi lang yan. Tiningnan ko ulit ang travel records niya at lalong kahina-hinala mula 2008. Kahit wala siyang flight schedule, madalas siyang lumabas ng bansa. Macau, Pilipinas, sa labas lang siya naglalagi para iwasan ang investigasyon. Kinuyom ni Detective Gomez ang kanyang kamao. Lagot ka na ngayon, Jose. Ipa-hold departure order na natin siya at kumuha na tayo ng arrest warrant. Wala na siyang tatakbuhan. Naasikaso ko na. Naabisuhan na ang airport at mga pantalan. Ngumiti ang team leader at tinapik ang balikat ni Detective Gomez. Gabi na at nagsiuwian na ang lahat, pero si Detective Gomez ay nanatili sa opisina. Sa ilalim ng ilaw ng desk lamp, binuklat niya ang mga file ng kaso. Sa whiteboard, magulong nakasulat ang mga kilos ni Jose, ang petsa ng pagkawala ni Maria at ang schedule ng construction ng pader. Pinagtagpi-tagpi niya ang mga ebidensya sa kanyang isipan ayon sa pagkakasunod-sunod. Hindi ito aksidente, bulong ni Detective Gomez. Binuklat niya ang kalendaryo at itinuro ang Hulyo 2008. Ang petsa ng pagkawala ni Maria at ang petsa ng pagsisimula ng pundasyon ng pader ay eksaktong isang araw lang ang pagitan. Itinaon niya sa schedule ng construction. Pumili siya ng perpektong araw para itago ang katawan. Matalim na nagliwanag ang mga mata ni Detective Gomez. Kung ililibing niya sa semento, hindi ito mabubulok at hindi aamoy. Isang perpektong krimen ang pinangarap niya. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa labas. Naalala niya ang walang hiyang mukha ni Jose na sa loob ng 6 na taon ay nagsuot ng uniforme, lumipad sa himpapawid at nagpanggap na isang normal na ama na parang walang nangyari. Ngunit hindi pinatawad ng langit ang kanyang mayabang na perpektong krimen. Ang hindi inaasahang ulan, ang kalikasan mismo, ang gumuho sa matibay na pader ng kasinungalingan na kanyang itinayo. Lumampas na sa 11:00 ng gabi ang orasan.
Inayos ni Detective Gomez ang mga papel sa kanyang mesa at inisip ang plano para sa investigasyon kinabukasan. Kailangan niyang gibain ang bawat kasinungalingan ni Jose at ipakita sa mundo ang impyernong pinagdaanan ng kaawa-awang si Maria. Tila naririnig niya ang boses nito sa kanyang tainga. Ang huling sigaw ng babaeng nakakulong sa malamig na sementong libingan sa loob ng 6 na taon. Umaga ng Agosto 2, ang mabigat na katahimikan sa opisina ng Homicide Division ay binasag ng malakas na tunog ng telepono. Kinuha ni Detective Gomez na halos matabunan na ng mga papeles ang telepono. "Hello, Homicide Division, Detective Gomez po." Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig. "Hello, pulis po ba ito? Ako po si Angela Reyes, anak ni Maria Santos." Inayos ni Detective Gomez ang kanyang upuan at lumapit. "Opo, Angela, hinihintay po namin ang tawag ninyo. Ano po ang maitutulong ko? Inaayos ko po kasi ang mga gamit ni Mama. May kakaiba po akong nakita. Yung paborito niyang lumang coat. Nakatahi po ang bulsa sa loob. Tinastas ko po at may matigas na bagay sa loob. Ano po ang nakita ninyo? Isang passbook po. Mukhang sikretong bank account ni Mama na hindi alam ni Papa." Agad na nagmaneho sina Detective Gomez at Officer Cruz papuntang Maynila. Makalipas ang halos 1 oras, nakarating sila sa isang lumang apartment sa Sampaloc. Sa isang makipot na eskinita, nakita nila si Angela sa harap ng isang maliit na kwarto. 25 taong gulang na si Angela at kamukhang-kamukha niya ang kanyang ina sa litrato. Namumugto ang kanyang mga mata at hawak niya ang isang lumang kulay abo na coat. "Detective, ito po yung passbook." Ang lining ng coat na ibinigay ni Angela ay halatang tinahi ng hindi maayos. Mula sa sikretong espasyong iyon, lumabas ang isang luma at gasgas na passbook ng PNB. Maingat na kinuha ni Detective Gomez ang passbook gamit ang kanyang kamay na may guwantes. Ang huling transaksyon ay may petsang Hulyo 10, 2008. Tiningnan ni Officer Cruz ang petsa at napabuntong hininga. Hulyo 10, eksaktong 5 araw bago siya nawala. Ito ang huling araw na nagdeposito siya. Sinundan ng daliri ni Officer Cruz ang mga nakalistang deposito sa passbook. "Detective, tingnan niyo po ito. Kakaiba ang mga detalye." "Bakit?" "Ang pangalan ng nagdeposito ay hindi tao. Paraiso Motel, lutong bahay ni Aling Nena, flyer distribution. Ang mga halaga ay puro maliit lang din, L800, L500, L1000, puro pang-arawang sahod." Napako ang tingin ni Detective Gomez sa unang pahina ng passbook sa tabi ng pirma ng may-ari ng account. May nakasulat doon sa asul na ballpen, isinulat ng may diin at hindi pantay. "Para sa college tuition ni Angela, ito ang buhay ko." Nang makita iyon ni Angela, bumuhos ang kanyang mga luha. "Mama, grabe, ganito pala ang tiniis mo." Inabutan ni Detective Gomez si Angela ng isang basong tubig at nagtanong, "Angela, hindi mo ba talaga alam na nagtatrabaho sa labas ang nanay mo?" "Hindi po. Ni sa panaginip, hindi ko po naisip. Kasi galit na galit po si Papa kapag lumalabas si Mama ng bahay. Pero minsan, napapansin kong magaspang ang mga kamay ni Mama at may maliliit na sugat. Kapag tinatanong ko, sinasabi niya lang na nasugatan siya sa gawaing bahay." Hindi na natapos ni Angela ang kanyang sasabihin at napayuko. Tiningnan ni Detective Gomez ang final balance sa passbook, 157,500. Dugot pawis ng isang ina na inipon sa loob ng 3 taon. "Alam kaya ng tatay mo ang tungkol sa perang ito?" Mabilis na umiling si Angela at sumagot, "Naku, hinding-hindi po. Binabantayan ni Papa kahit 1,000 piso na hawak ni Mama." Pagkatapos niyang mamalengke, ipinapatong niya ang mga resibo sa mesa at isa-isang tsinetsek. Kapag may kulang kahit 10 piso, tatanungin niya kung saan niya itinago at magkakagulo na sa bahay. Hindi makapaniwalang nagtanong si Officer Cruz. Piloto naman pala, malaki ang kita pero ganoon kaliit ang ibinibigay niyang panggastos, laging walang cash sa wallet ni Mama. Tuwing umaga, mag-iiwan si Papa ng 500 piso sa mesa bago pumasok. "Yun na po ang pambili ng pagkain namin ng kapatid ko, ulam, at lahat ng kailangan sa bahay." Puno ng hinanakit at galit ang boses ni Angela.
Laging sinasabi ni Papa, tanga ka kasi, hindi ka marunong humawak ng pera, kaya ako na ang gagawa. Si Mama, tiniis niya lahat yon at nagtrabaho ng patago para lang makapag-aral ako sa college. Tumango si Detective Gomez na may mapait na ngiti. Kaya pala kapag nasa biyahe ang tatay mo, saka lang siya nakakaalis ng patago. Opo, magsisinungaling siyang pupunta sa palengke. Itong coat, mahigit 10 taon na niyang sinusuot. Kapag sinasabihan ko siyang bumili ng bagong damit, sasabihin lang niya na papagalitan siya ni Papa dahil nagsasayang daw ng pera, sabay tatawa. Niyakap ni Angela ang lumang coat at humagulgol. Nagtungo ang dalawang detective sa pinakamalapit na branch ng bangko at kinuha ang buong transaction history ng account. Ang mga tala na nagsimula noong 2005 ay isang kwento ng desperadong pakikipaglaban para mabuhay. Tingnan nyo, noong una, napakaliit ng mga halaga. 5 lina, 500. Mukhang naglilinis siya ng motel o naghuhugas ng plato sa karinderya, paliwanag ni Officer Cruz habang itinuturo ang screen. Pero habang tumatagal, dumadalas ang deposito at medyo lumalaki ang halaga. Siguro dahil malapit nang mag-high school ang anak niya, nagmadali siyang magtrabaho ng mas marami. Kinuha ni Detective Gomez ang calculator at napabuntong hininga. 3 taon siyang nagpakahirap para makaipon ng halos 160,000 para kay Maria. Itong pera na to, buhay niya talaga ang katumbas. Nang hapon ding iyon, muling ipinatawag ni Detective Gomez si Jose sa interrogation room. Pagpasok ni Jose, halata pa rin ang inis sa kanyang mukha habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Alam niyo po ba na may sariling bank account ang asawa ninyo? Sa tanong ni Detective Gomez, napatawa si Jose. Anong kalokohan yan? Saan naman kukuha ng pera si Maria para magbukas ng account? Nasa bahay lang naman yon palagi. Naglinis ng motel, naghugas ng plato sa karinderya, namigay ng flyers sa kalsada, ganitong klase ng mararangal na trabaho para makaipon ng kakarampot na pera. Sa sandaling iyon, namula ang mukha ni Jose. Hindi ito dahil sa lungkot o pagsisisi, kundi dahil sa malinaw na hiya at galit. Ano? Ginawa niya ang mga ganoong kababang trabaho? Huwag kayong magsalita ng walang katuturan. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ang asawa ng piloto, naghuhugas ng plato sa bahay ng iba. Napatawa si Detective Gomez na hindi makapaniwala. Hiya pa ba ang iniisip ninyo ngayon? Ang asawa ninyo, sa gitna ng nakakasakal ninyong pang-aabusong pinansyal, nagtiis ng 3 taon para lang makapag-ipon para sa tuition ng anak ninyo. Kasinungalingan yan. Si Maria, nasa bahay lang yan. Ilang beses ko siyang tinuruan na huwag lalabas-labas. Sa galit ni Jose, pinalo niya ang mesa. Kinuha ni Detective Gomez ang passbook mula sa isang sobre at itinapat sa mukha ni Jose. Heto, malinaw na nakasulat. Para sa college tuition ng anak ko, ito ang buhay ko. Sulat kamay ng asawa ninyo. Nakikilala niyo, di ba? Napako ang tingin ni Jose sa sulat sa passbook at dahan-dahan siyang natahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay ligaw pa rin. Sinundot ni Detective Gomez ang sentro ng problema, halos 160,000, ang kakarampot na perang yan na parang taya nyo lang sa isang gabi sa kasino para sa asawa ninyo, kinabukasan na ng anak niya at buhay niya mismo. Si Jose ay nagsimulang mautal at umiwas ng tingin. Lumapit pa si Detective Gomez para lalo siyang gipitin. Nag-away ba kayo ng asawa ninyo dahil sa perang ito? Habang lumalala ang paniningil sa utang mo sa sugal at wala kang mahanap na cash, aksidente mo bang nahanap ang passbook na ito na tinatago ng asawa mo? Hindi. Hindi ko alam yan. Pinilit mo siyang ibigay, di ba? Pero si Maria, tumanggi siya hanggang sa huli. Siguro sinabi niya, kahit patayin mo ako, hinding-hindi ko ibibigay ang tuition ng anak ko. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Jose. Marahil ay naalala niya ang kanyang karumal-dumal na itsura noong gabing iyon habang pilit niyang inaagaw ang passbook na buong tapang na ipinagtanggol ni Maria. Ngunit hanggang sa huli, hindi siya nagsalita. Tapos na ang investigasyon at malalim na ang gabi, ngunit hindi pa umuwi si Detective Gomez. Nagdagdag siya ng bagong pahina sa file ng kaso at kinuha ang kanyang panulat. Ang kasong ito ay hindi na isang simpleng pagkawala
o aksidenteng pagpatay. Sa isipan ni Detective Gomez, malinaw niyang nakikita ang larawan ng isang ina na may magaspang na kamay dahil sa paglalaba at paglilinis na mimigay ng flyers sa ilalim ng panunubaybay at karahasan ng isang tiranong asawa para lamang sa kanyang anak. Ang gusto niyang protektahan ay hindi ang yuan 160,000 kundi ang pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang anak. Gumuhit ng makapal na linya si Detective Gomez sa ilalim ng pangalan ni Maria at nangako sa sarili. Tiyak na ilalabas niya sa mundo ang kanyang nasirang dignidad at ang kanyang malagim na pagkamatay. Umaga ng Agosto 21, ang hangin sa loob ng Forensics Laboratory ng PNP Crime Lab ay malamig at tuyo. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng mikroskopyo. Si Dr. Elena Ramos, ang pinuno ng team, ay nagmamadaling tinawag si Detective Gomez. Detective, halika po rito, may nakuha tayong napakahalagang ebidensya mula sa pambalot ng katawan. Lumapit si Detective Gomez nang hindi man lang inaalis ang kanyang jacket. Ano po yun? May nakuha bang fingerprints? Hindi po, pero mas interesante pa rito. Sa loob ng plastik na pambalot, sa bandang likod kung saan tumatama ang kwelyo, may nakita kaming metal na bagay. Maingat na itinaas ni Dr. Ramos ang isang maliit na bagay mula sa isang ebidensyang sobre gamit ang isang tiyani. Sa ilalim ng ilaw, kumikinang ang isang mamahaling silver na cufflink. Kahit may bahid ng dumi, kitang-kita pa rin ang kintab ng batong nakakabit dito. Tingnan niyo po ng malapitan. May nakaukit na initials, J.R. Kinuha ni Detective Gomez ang isang magnifying glass at kinumpirma ang initials. J.R. Jose Reyes. Malaki po ang posibilidad. Pero ang lokasyon, napakagaling. Ito po ay nakita hindi sa labas, kundi sa loob ng pambalot, nakasingit sa pagitan ng katawan at ng plastik. Ibig sabihin, kasama itong naipasok ng selyuhan ang katawan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Detective Gomez. Habang binabalot ng salarin ang katawan, nahulog ang cufflink mula sa kanyang manggas. Sa pagmamadali, hindi niya napansin at tinakpan na lang ng tape. Ganoon na nga po. Sinubukan niyang itago ng perpekto, pero isinama pa niya ang sarili niyang bakas. Tinitigan ni Detective Gomez ang ebidensya habang nagpatuloy si Dr. Ramos. Tapos na rin po ang analysis sa adhesive side ng tape. Tulad ng inaasahan, walang fingerprints. Naka-gloves siya, matalinong salarin, pero may isa pa siyang nakaligtaan. Itinuro ni Dr. Ramos ang isa pang mikroskopyo. Sa dulong tape, may nakadikit na napakaliit na hibla ng buhok. Parang alikabok lang kung titingnan. Tumingin si Detective Gomez sa mikroskopyo. Sa pinalaking imahe, malinaw na nakikita ang isang gintong balahibo ng hayop. Hindi ito buhok ng tao. Pwede po bang malaman kung anong lahi ng aso? Nasuri na po namin. Golden Retriever. At base sa kondisyon, isang alagang-alaga na aso, inalis ni Detective Gomez ang tingin sa mikroskopyo at tumango. Balahibo ng aso. Walang aso sa bahay ni Jose. Nang hapong iyon, muling ipinatawag ni Detective Gomez si Jose. Si Jose, bagamat nangayayat sa loob ng ilang araw, ay mayroon pa ring matatalim na tingin. Walang imik na inilapag ni Detective Gomez ang litrato ng cufflink sa mesa. Mr. Reyes, pamilyar ba ito sa inyo? Nang makita ang litrato, biglang lumaki ang mga mata ni Jose. Lumunok siya ng laway at umiwas ng tingin. Saan? Saan po? Nanggaling yan? Mula sa loob ng pambalot na bumabalot sa katawan ng asawa ninyo. Eksakto sa likod niya. Nagsimulang manginig ang mga labi ni Jose. Imposible. Nawala ko yan noong 2008, noong may business trip ako. Akala ko naiwan ko sa hotel. Ang gamit na naiwan sa hotel sa ibang bansa, paanong napunta sa loob ng pambalot ng katawan ng asawa ninyo na natagpuan pagkatapos ng 6 na taon? Nag-teleport ba? Sa mapanuyang tono ni Detective Gomez, nagmamadaling nagdahilan si Jose, si Maria. Oma, si Maria ang nagnakaw niyan. Mahilig yang mangialam ng gamit ko. Kinuha niya yan at itinago. Pinalo ni Detective Gomez ang mesa at sumigaw. Hoy!
Magsabi ka nga ng kapani-paniwala. Ninakaw ng asawa mo ang cufflink mo, idinikit sa likod niya, at pumasok sa loob ng plastik na pambalot ng kusa? Natahimik si Jose na parang napipilan. Ang mga butil ng pawis sa kanyang noo ang nagpapatunay ng kanyang pagkabalisa. Hindi na nagbigay ng pagkakataon si Detective Gomez at inilabas ang kanyang ikalawang baraha. Isa pa, noong 2008, mayroon kang kerida. Di ba? Si Isabel Garcia. Namutla si Jose na parang papel. Paano ninyo? May alagang aso sa bahay niya, di ba? Sa dulo ng duct tape na ginamit sa pagbalot sa katawan, may nakitang balahibo ng aso. Golden Retriever ang alaga ni Isabel, di ba? Ang balahibo mula sa tape at ang lahi ng aso niya ay eksaktong magkatugma. Kasalukuyan naming isinasailalim sa DNA analysis, pero malinaw na ang resulta, hindi ba? Sumandal si Jose sa upuan at umunggol. Imposible. Pagkatapos ng krimen, pumunta ka sa bahay ni Isabel o kinuha mo ang tape mula sa bahay niya at ginamit, alin sa dalawa? Hindi po ganoon. Tinakpan ni Jose ang kanyang mukha at humikbi, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi ng desperasyon ng isang taong na corner. Nang gabing iyon, hinarap ni na Detective Gomez at Officer Cruz si Isabel Garcia na ipinatawag bilang saksi. Nasa unang bahagi ng kanyang 40s at mukhang sopistikada, mahigpit na hawak ni Isabel ang kanyang handbag, halatang kinakabahan. Miss Garcia, naaalala niyo po ba ang gabi ng Hulyo 15, 2008? Yung araw na dumating si Mr. Reyes sa inyo? Nag-atubili si Isabel sandali bago tumango. Opo, naaalala ko. Huli na kasi at bigla siyang dumating nang walang pasabi. Anong oras po yon? Siguro lampas hating gabi na. Tulog na kami nang kumatok siya, kaya nagulat ako nang buksan ko ang pinto. Nagtanong si Officer Cruz. Ano po ang itsura ni Mr. Reyes noon? Iba po ba sa dati? Kumunot ang noo ni Isabel at pilit inalala. Opo, kakaiba talaga siya. Magulo ang buhok niya at amoy lupa ang damit niya at higit sa lahat, huminto siya sandali at kinilabutan. Amoy malansapo, parang amoy sa palengke ng isda o parang amoy kalawang o amoy dugo. Napakasangsang ng amoy. Nagkatinginan sina Detective Gomez at Officer Cruz. Amoy lupa at amoy dugo malinaw na ebidensya na nanggaling siya sa pinangyarihan ng krimen. Ano po ang ginawa ni Mr. Reyes pagkatapos? Pagpasok niya, dumiretso agad siya sa banyo. Mas matagal siyang naligo kaysa dati, halos 1 oras. Rinig na rinig ko ang pagkuskus niya na parang gusto niyang tuklapin ang balat niya. Yung damit niya po? Sabi niya, lalabhan niya raw. Kaya isinilid niya sa 2 patong ng itim na plastic bag at dinala. Sabi ko, ilalagay ko na sa washing machine, pero nagulat siya at sinabing siya na raw ang bahala, takot na idinagdag ni Isabel. At Detective, ang pinakakakaiba ay yung aso namin. Yung Golden Retriever po? Opo, si Choco. Dati, sobrang palakaibigan niya sa tao at tuwing nakikita niya si Joey, kumakawag-kawag ang buntot niya. Pero noong gabing iyon, iba siya. Paano pong iba? Pagpasok ni Joey sa pinto, tumahol siya na parang nababaliw. Nanindig ang balahibo niya at umatras na parang nakakita ng halimaw. Nagtago siya sa isang sulok at nanginginig. Sabi nila, nakakakita raw ng multo ang mga aso. Baka may kasama si Joey noong gabing iyon. Pagkatapos ng investigasyon, kumuha si Detective Gomez ng kape mula sa vending machine at ibinato kay Officer Cruz. Malapit na nating mabuo ang puzzle. Tumango si Officer Cruz habang binubuksan ang lata. Pinatay ni Jose ang asawa niya, inilibing sa pader at tumakas papunta sa bahay ng kerida niya. Naglinis ng katawan para itago ang ebidensya at itinapon ang damit. Masyadong maingat. Pero sa sobrang kaingatan niya, may mga butas, ang cufflink at ang balahibo ng aso. Tumingin si Detective Gomez sa madilim na bintana ng opisina at nagsalita, walang perpektong krimen. Binibigyan ng Diyos ng kayabangan ang mga kriminal at ang kayabangang iyon ang magiging dahilan ng kanilang pagkahuli. Ang kaso ay unti-unting sumisikip patungo kay Jose. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya,
ngunit kulang pa rin ng isang matibay na alas para makumbinsi ang korte. Kailangan nilang mapagsalita si Jose o maghanap ng isa pang katotohanan na kasamang inilibing sa katawan na siya lang ang nakakaalam. Kinapa ni Detective Gomez ang recorder sa kanyang bulsa. Hapon ng Agosto 22, si Jose, kasama ang kanyang abogado, ay kusang pumunta sa interrogation room ng Antipolo City Police Station. Ang kanyang abogado, si Attorney Ricardo De Leon, ay bihis na bihis sa isang mamahaling Italian suit at kilala bilang isang veteranong criminal lawyer. Inilapag ni Attorney De Leon ang kanyang mabigat na leather briefcase sa mesa at nagsalita sa isang magalang ngunit matatag na tono. Detective Gomez, nais pong sabihin ng kliyente ko ang katotohanan sa nangyari. Hindi na raw po siya maglilihim. Pinindot ni Detective Gomez ang pulang button sa recorder at tinaasa ng kilay. Sige, pakinggan natin. Ano na namang nobela ang inihanda ninyo? Lumunok si Jose ng laway at hirap na nagsalita. Noong gabing iyon, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo ni Maria. Pagtatalo? Tungkol saan? Tungkol po sa pera. Nalaman ko po kasi na mayroon siyang tinatagong pera na hindi ko alam. Nagsimulang manginig ang boses ni Jose. Naramdaman ko pong niloko niya ako, kaya nagalit ako. Sa galit ko, naitulak ko siya at nawalan siya ng balanse. Tumama po ang ulo niya sa kanto ng marmol na mesa sa sala at namatay siya on the spot. Opo, bumagsak siya at hindi na gumalaw. Pag-check ko, hindi na po siya humihinga. Biglang nagblanko ang isip ko at nataranta ako. Mabilis na sumingit si Attorney De Leon. Ang kliyente ko po ay walang intensyong saktan ang kanyang asawa. Ito po ay isang malinaw na aksidente, isang kaso ng reckless imprudence resulting in homicide. Wala pong intensyong pumatay. Sumandal si Detective Gomez sa upuan at tinitigan si Jose. Aksidente? Kung ganoon, bakit hindi ka tumawag sa 119AB at sa halip ay inilibing mo ang katawan sa pader? Natakot po ako. Kapag nalaman ng lahat na isang piloto ang nakapatay sa asawa niya, tapos na ang buhay ko. Sino ang maniniwala sa akin? Tinakpan ni Jose ang mukha at humikbi. Ngunit ang mga mata ni Detective Gomez ay nanatiling malamig. Ang testimonya ni Jose ay masyadong makinis, na parang binabasa mula sa isang script at kahit ang emosyon niya ay kalkulado. Biglang nagtanong si Detective Gomez, Mr. Reyes, naaalala niyo pa po ba ang sasakyan ninyo noong 2008? Natigilan si Jose sa pag-iyak. Sasakyan? Opo. Isang itim na Honda Accord. Kailan niyo po ibinenta yon? Sumulyap si Jose sa kanyang abogado. Ibinenta ko po yun. Ilang sandali matapos ang insidente. Bakit po? Hindi ba't bago pa lang ang sasakyang yon? Luma na po kasi at madalas masira. Kaya gusto ko nang magpalit ng bago. Tumango si Detective Gomez habang may isinusulat sa kanyang kwaderno. Luma na pala. Sige, hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Pagkaalis ni Jose at ng kanyang abogado, agad na sinimulan ni Detective Gomez ang paghahanap sa sasakyan. Sinimulan niyang tuntunin ang itim na kotseng iyon na minadaling ibinenta ni Jose noong 2008. Leo, nakuha mo na ba ang rehistro? Nasaan ang kotse? Iniulat ni Officer Cruz habang nakaturo sa monitor. Opo, noong Agosto 20, 2008, naibenta ito sa isang used car dealer. Pagkatapos noon, 3 beses nang nagpalit ng may-ari. Na-scrap na po ba? Hindi po, buti na lang. Kasalukuyan po itong ginagamit sa isang farm sa Porac, Pampanga para maghakot ng pataba. Expired na po ang rehistro. Kinuha ni Detective Gomez ang kanyang jacket at sumigaw, Bingo! Tara na sa Porac. Tawagin mo na rin ang SOCO team. Makalipas ang 2 araw, nakarating sina Detective Gomez at Officer Cruz sa isang liblib na farm sa Porac. Sumunod din ang sasakyan ng SOCO. Sa tulong ng may-ari ng farm, nakita nila ang isang luma at maalikabok na itim na sasakyan sa tabi ng isang greenhouse. UP ang bumper at may kalawang sa iba't ibang bahagi, ngunit buti na lang, ang mga upuan sa loob ay orihinal pa rin. Ito na ba yung kotse? Opo. Kinumpirma na po namin ang chassis number. Ito nga po ang kotse ni Jose.
Kinuha ni Dr. Ramos ang kanyang gamit at binuksan ang pinto ng kotse. Sumingaw ang amoy ng amag at lupa. Mukhang bulok sa labas, pero mas maayos ang loob kaysa inaasahan. Hinaplos ni Dr. Ramos ang upuan sa passenger side. Kailangan nating tingnan ang loob ng leather seat. Siguradong nilinis niya ang labas. Maingat na tinastas ng mga taga-soko ang tahi ng leather seat sa passenger side at tinanggal ang takip. Lumitaw ang isang naninilaw na espongha na kupas na dahil sa katagalan. Handa na ba ang luminol solution? Opo, handa na. Patayin ang mga ilaw. Pinadilim ang paligid at sinimulang ispray ni Dr. Ramos ang espongha. Lahat ay naghihintay ng may kaba. Pagkatapos ng ilang sandali, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang lumitaw. Diyos ko po, napasigaw si Officer Cruz at tinakpan ang bibig. Mula sa ilalim ng espongha, isang matingkad na asul na ilaw ang nagsimulang suminag at hindi nagtagal, ang buong passenger seat ay nabalot ng asul na liwanag. Tila isang balde ng asul na pintura ang ibinuhos dito sa tindi ng ningning. Sa ganitong reaksyon, ibig sabihin, napakaraming dugo ang tumapon dito, paliwanag ni Dr. Ramos habang walang tigil sa pagkuha ng litrato. Maaring malinis ang dugo sa ibabaw ng leather, pero ang dugong sumipsip sa ilalim ng espongha, hinding-hindi na matatanggal. Basang-basa ito. Inilawan ni Detective Gomez ang loob ng kotse. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang maliit na lamat sa plastic panel sa loob ng pinto ng passenger side. Doktora, tingnan niyo po ito. May basag dito sa plastic. Tiningnan ni Dr. Ramos ang bahaging iyon gamit ang isang magnifying glass at tumango. Bakas ito ng isang malakas na impact. May isang taong malakas na itinulak sa pinto o malakas na tumama ang ulo o katawan dito. Seryosong sinabi ni Officer Cruz. Kung tama ang sinabi ni Jose, nasa sala lang siya nadulas at namatay, walang dahilan para magkaroon ng ganito karaming dugo sa loob ng kotse. Tama, nagsisinungaling si Jose. Hindi ito aksidente, may nangyari sa loob ng kotse. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Detective Gomez. Kinabukasan, dumating ang agarang resulta ng pagsusuri mula sa PNP Crime Lab. Ang DNA na nakuha sa espongha ay eksaktong tugma sa DNA ni Maria Santos. Agad na ipinatawag ni Detective Gomez si Jose. 2:00 ng hapon, ang hangin sa interrogation room ay mas mabigat kaysa dati. Pumasok si Jose kasama ang kanyang abogado, ngunit ang kanyang mukha ay kulay abo na. Walang imik na inilapag ni Detective Gomez ang isang litrato sa mesa. Ito ang litrato ng passenger seat na nagniningning sa asul na ilaw sa dilim. Mr. Reyes, sinabi ninyo na aksidente siyang namatay sa sala, di ba? Nang mapako ang tingin ni Jose sa litrato, nanginig ang kanyang mga mata na parang nilindol. Anong litrato yan? Iyan ang espongha ng passenger seat ng kotseng ipinagbili ninyo agad pagkatapos ng insidente. Napakaganda ng reaksyon ng luminol. Inilabas ni Detective Gomez ang isa pang litrato. Ito ang close-up ng basag na panel sa loob ng pinto. At heto, may bakas din ng impact na sapat para mabasag ang pinto. Napakaraming dugo ng asawa ninyo ang sumipsip sa espongha, pero ipipilit nyo pa ring aksidente lang sa sala. Natarantang naghalungkat ng papeles si Attorney De Leon at umubo. Detective, baka may pagkakamali lang. Pagkakamali? Isang taong namatay sa aksidente, isinakay sa kotse, pero ganito karami ang dugong tumapon? Ito ay ebidensya na inatake siya habang buhay pa sa loob ng kotse o doon siya nagtamo ng malalang sugat. Yumuko si Detective Gomez at bumulong na parang umuungol kay Jose. Anong nangyari sa loob ng kotse? Habang nagmamakaawa si Maria na mabuhay, ano ang ginawa mo sa loob ng maliit na espasyong yon? Nanginig ang mga labi ni Jose at ang kanyang mga kamay sa mesa ay nagsimulang mangatal. Ang kanyang senaryo ng aksidenteng pagkamatay na akala niya ay perpekto ay gumuho dahil sa isang lumang kotse na akala niya ay nasa basurahan na 6 na taon na ang nakalipas. Oras na para sa huling laban kay Jose. Umaga ng Agosto 24, ang laboratorio ng PNP Crime Lab ay puno ng tensyon.
Si Dr. Ramos na magdamag nagtrabaho ay kinusot ang kanyang namumulang mata at nagmamadaling tinawag si Detective Gomez. Detective, nahanap na po natin. Ang relo ang magiging smoking gun. Lumapit si Detective Gomez sa tabi ng mikroskopyo at nagtanong, ano po ang nakita ninyo? Yung basag na relo na nakuha sa katawan? Opo. Yung metal na relo na suot ni Maria nang makuha ang kanyang mga buto. Basag ang salamin at huminto ang mga kamay, di ba? Ipinakita ni Dr. Ramos ang screen ng monitor. Ayon sa pagsusuri, ang eksaktong oras na huminto ang relo ay 11:42 p.m. Maging ang segundero ay huminto sa oras na yon, 11:42 p.m. Inulit ni Detective Gomez. Alam nyo na kung bakit mahalaga yan, di ba? Iyan mismo ang oras na sinasabi ni Jose na mahimbing siyang natutulog sa bahay. Itinuro ni Dr. Ramos ang napakaliit na pulbos sa isang petri dish. At ito ang highlight. Habang sinusuri namin ang grasa sa siwang ng riles ng upuan ng kotseng kinuha namin sa Porac, nakita namin ito. Bubog po ba yan? Opo. Parang alikabok lang sa mata. Pero sa mikroskopyo, matutulis na piraso ito ng salamin. Ikinumpara namin sa salamin ng relo ni Maria at 99.9% na magkatugma. Matalim na nagliwanag ang mga mata ni Detective Gomez. Ito ang malinaw na ebidensya na ang relo ay nabasag hindi sa sala, kundi sa loob ng kotse, eksakto. Tumama ito ng malakas sa bakal na frame ng upuan. Malamang nangyari ito habang marahas na iwinawasiwas ang braso o habang pinipigilan. Kinuyom ni Detective Gomez ang kanyang kamao. Wala na siyang tatakbuhan, perpektong checkmate. Nang hapong iyon, inalis ni Detective Gomez ang mga hinala sa whiteboard at idinikit ang mga ulat mula sa PNP Crime Lab. Ang peking alibi, ang katawan sa pader, ang cufflink, ang dugo sa kotse, at ang basag na relo lahat ay tumuturo sa iisang sagot, si Jose. Tumingin si Detective Gomez kay Officer Cruz at nagbigay ng maikling utos. Tawagin mo ulit si Jose. Ito na ang huling lipad niya. 7:00 ng gabi, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa interrogation room. Pumasok si Jose kasama si Attorney De Leon, ngunit ang kanyang mukha ay tumanda ng 10 taon sa loob lang ng ilang araw. Nangingitim ang ilalim ng kanyang mga mata at kinakagat niya ang kanyang labi sa sobrang kaba. Inilapag ni Detective Gomez ang makapal na file ng kaso sa mesa at sinimulan ang pagtatanong, Mr. Reyes, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Totoo bang namatay ang asawa mo sa isang aksidente sa sala? Lumunok si Jose ng laway at sumagot sa mahinang boses. Opo, sinabi ko na po. Kung ganoon, may isa akong tanong. Naaalala mo ba ang relong suot ng asawa mo? Relo? Bakit po? Huminto ang relong yon sa 11:22 p.m. Kapansin-pansing nanginig ang balikat ni Jose. 22 p.m. Ang oras na sinasabi mong mahimbing kang natutulog sa bahay. Mabilis na sumingit si Attorney De Leon. Detective, pwede namang nasira lang ang relo at nagkataong huminto sa oras na yon, hindi ba? Hindi pwedeng gamitin yan para tukuyin ang oras ng krimen. Pinutol ni Detective Gomez ang sinasabi ng abogado at itinapat ang isang litrato sa mukha ni Jose. Nagkataon? Paano mo ipapaliwanag ang nagkataong ito? Ang litrato ay nagpapakita ng pinalaking imahe ng mga piraso ng salamin. Iyan ay mga bubog na nakuha sa siwang ng riles ng upuan ng kotse mo. Ang komposisyon niyan ay kambal sa basag na salamin ng relo ng asawa mo. Nanginig ang mga mata ni Jose na parang nilindol. Kinagat niya ang kanyang labi at hindi nagsalita. Lumapit si Detective Gomez at ginipit siya. Ngayon, nabubuo na ang larawan. Hindi sa sala, kundi sa loob ng kotse mo walang awang binugbog ang asawa mo. Habang nagmamakaawa siyang mabuhay at iwinawasiwas ang kanyang braso, tumama ang relo niya sa ilalim ng upuan at nabasag. Eksakto 11:22 ng gabi. Hindi ganyan ang nangyari. Umiling si Jose at bumulong, ngunit walang lakas ang kanyang boses. Hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Detective Gomez. Ang cufflink ang nagpapatunay na nandoon ka. Ang esponghang puno ng dugo sa kotse,
ang nagpapatunay na kasinungalingan ang sinabi mong aksidente sa sala at itong basag na relo ang sumira sa alibi mo. Napayuko si Jose. Nagsimulang bumilis ang kanyang paghinga. Inilabas ni Detective Gomez ang kanyang huling baraha. At may isa pa, yung duct tape na ginamit sa pagbalot sa asawa mo. May nakita kaming interesante roon. Nagulat si Jose at nag-angat ng tingin, ang balahibo ng Golden Retriever. Ang balahibo ng aso ng kerida mong si Isabel Garcia, nakadikit sa dulo ng tape. Sa sandaling iyon, gumuho ang ekspresyon ni Jose. Ang huling hibla ng katinuan na kanyang pinanghahawakan ay tuluyang nasira. Paano? Tape yan na matagal mo nang kinuha mula sa bahay ni Isabel, di ba? Pagkatapos mong patayin ang asawa mo, ginamit mo ang tape na nasa kotse para balutin ang katawan niya. Napakawalang hiya at detalyado. Sinubukang pakalmahin ni Attorney De Leon si Jose, ngunit wala na ito sa sarili. Hindi ko naman talaga sinasadyang gawin yon. Biglang sumigaw si Jose at pinalo ang mesa. Yung babaeng yon, ayaw niyang ibigay ang pera. Kung ibinigay lang niya ang passbook, hindi sana mangyayari to. Nanigas ang hangin sa loob ng kwarto. Napahawak sa noo ang abogado at napabuntong hininga. Kalmado ngunit malamig na nagtanong si Detective Gomez. Halos 160,000 dahil lang sa kakarampot na perang yon, pumatay ka ng tao, kakarampot. Para sa akin, buhay ko ang nakasalalay doon. Araw-araw akong tinatawagan ng mga pinagkakautangan ko, pinagbabanta ang papatayin. Wala akong mahanap na cash, mababaliw na ako. Nagliliyab sa galit ang mga mata ni Jose, kaya nakiusap ako kay Maria. Ibigay niya sa akin ang passbook. Sabi ko, babayaran ko ng doble. Pero alam niyo ba kung anong sinabi niya? Para sa tuition ni Angela to, kahit anong mangyari, hinding-hindi ko ibibigay. Kaya pilit ko siyang isinakay sa kotse. Opo, tatakutin ko lang sana siya. Sa loob ng kotse, pilit ko siyang kinumbinsi, pero ayaw pa rin. Ang asawa ko, mamamatay na ang asawa niya, pero mas pinili pa niyang hawakan ang pera. Nagsimulang humikbi si Jose, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi ng awa sa sarili, sa galit ko talaga. Pinatahimik ko lang siya. Pinigilan ko ang leeg niya, pero nagpumiglas siya. Ang asawang lumalaban para mabuhay, tinuluyan mong sakalin hanggang sa mamatay. Hindi na sumagot si Jose at isinubsob ang mukha sa mesa. Tahimik na nire-record ng kamera sa kisame ang kanyang karumal-dumal na pag-amin. Sa likod ng maskara ng isang elite na piloto at mapagmahal na ama ay ang isang miserable at sawimpalad na sugarol na pumatay ng sariling asawa para sa halos asang bilyong puntausand. Pinindot ni Detective Gomez ang stop button ng recorder. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Ang katotohanang nakabaon sa malamig na semento sa loob ng 6 na taon ay sa wakas ay lumabas na. Sa halip na tagumpay, isang mapait na pakiramdam ang kanyang naramdaman. Sa isipan ni Detective Gomez, naaninag niya ang mukha ni Maria, nakasuot ng lumang coat, nag-iipon ng kakarampot na pera para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang halimaw sa harap niya ay hinding-hindi maiintindihan na ang ipinaglalaban niya hanggang sa huli ay hindi pera, kundi ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Mr. Jose Reyes, inaaresto ka namin sa salang robbery with homicide at pagtago ng bangkay. Inilabas ni Detective Gomez ang posas at bumulong. Gabi ng Hulyo 15, 2008, malakas na ulan ang humahampas sa bintana ng itim na Honda Accord. Walang tigil ang paggalaw ng wiper, ngunit hindi nito kinakaya ang buhos ng ulan. Sa loob ng madilim na kotse, si Jose ay mahigpit na nakahawak sa manibela, habang si Maria sa passenger seat ay nanginginig habang yakap-yakap ang isang lumang bag. Ang hangin sa loob ay malagkit dahil sa halumigmig at galit. Maria, sa mabuting usapan, ibigay mo na ang passbook na yan. Isang beses lang naman, di ba? Sabi ni Jose sa pigil na boses, ngunit may halong panginginig. Umiling si Maria at lalong hinigpitan ang yakap sa bag. Hindi. Para sa tuition to ng anak natin, si Angela. Hindi ito para ipambayad sa utang mo sa sugal. 160,000 lang yan, sapat na.
Pinahihirapan na ako ng mga pinagkakautangan ko, mamamatay na ako, sigaw ni Jose. Ngunit ang tingin ni Maria ay mas matatag kaysa dati. Kapag kinuha mo yan, tatakbo ka lang ulit sa kasino. Patayin mo na lang ako, pero hindi ko ibibigay ang perang to. Sa mga salitang iyon, naputol ang pisi ng pasensya ni Jose. Namula ang kanyang mukha. Pinagsasabihan mo pa ako ngayon? Ang kapal ng mukha mong sumagot sa asawa mo. Alam mo ba kung sino ako? Piloto ako. Ama ka ni Angela. Mag-isip ka naman, isipin mo ang kinabukasan ng anak mo. Parang hayop na sumigaw si Jose at pinalo ang dashboard. Dahil lang sa kakarampot na perang yan, hahayaan mong mamatay ang asawa mo. Gusto mo talagang mamatay, no? Kakarampot na pera? 3 taon kong nilinis ang mga inidoro ng iba, naghugas ng plato hanggang sa matuklap ang mga kuko ko para lang maipon yan, sigaw ni Maria. Sa sandaling iyon, mabilis na inagaw ni Jose ang bag ni Maria. Akin na yan, akin na sabi. Ayoko, bitawan mo ako. Isang marahas na pag-aagawan ang nangyari sa loob ng maliit na kotse. Pilit na hindi binibitawan ni Maria ang bag, ngunit hindi niya kinaya ang lakas ng lalaki. Binali ni Jose ang braso ni Maria at marahas siyang itinulak. Akin na, sabi, matigas ang ulo mo. Sumigaw si Maria sa sakit at nawalan ng balanse, tumama sa pinto ng passenger side. Isang malakas na kalabog ang narinig nang tumama ang kanyang ulo sa matigas na panel. Ang kanyang kaliwang braso ay tumama sa bakal na frame sa ilalim ng upuan. Sa impact, nabasag ang salamin ng kanyang relo at tumilapon ang mga piraso nito. Ang mga kamay ng relo ay huminto sa 11:42 p.m. Aray, tulong, sumigaw si Maria at kinamot ang mukha ni Jose. Ang kanyang kuko ay dumaan sa pisngi ni Jose at nahulog ang cufflink na suot niya. Nang maramdaman ni Jose ang sakit sa mukha, tuluyan na siyang nawala sa sarili. Hayop ka! Pinatulan mo pa ako. Kinalas ni Jose ang kanyang kurbata at walang pag-aalinlangang sinakal si Maria. Sabi nang ibigay mo na lang ng maayos. Hindi. Hinding-hindi ko ibibigay. Hinding-hindi. Kahit nahihirapan ng huminga, hindi binitawan ni Maria ang bag. Ang tuition ng kanyang anak, hindi lang ito pera para sa kanya, kundi buhay at dignidad. Buong lakas na hinigpitan ni Jose ang pagkakasakal gamit ang kurbata. Ang mahinang ungol ni Maria ay natabunan ng malakas na buhos ng ulan. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang pagpupumiglas. Tanging ang tunog ng ulan at ang malakas na paghinga ni Jose ang natira. Nanginginig na kinuha ni Jose ang bag mula sa nanigas na kamay ni Maria. Parang baliw niyang hinalungkat ang laman ng bag. Nasaan ang passbook? Saan mo itinago? Ang mga pampaganda, panyo, at ilang barya ay nahulog sa sahig, ngunit ang hinahanap niyang passbook ay wala roon. Sa pinakailalim ng pitaka, ang nakita lang niya ay isang lukot na 1,000 pisong papel. Ito lang, sigaw ni Jose sa malamig ng bangkay ng kanyang asawa habang iwinawagayway ang pera. Marahil ay gusto niyang itanggi ang katotohanang pumatay siya ng asawa para lang sa isang piraso ng papel. Makalipas ang 1 oras, isiniksik ni Jose ang katawan ni Maria sa trunk ng kotse at nagmaneho papunta sa construction site ng kanyang bahay. Lalo pang lumakas ang ulan na tila nagtatago sa kanyang mga ebidensya. Sa gitna ng kadiliman, pamilyar na hinalungkat ni Jose ang bodega ng mga materyales. Ipinasok niya ang katawan sa makipot na siwang sa pagitan ng hulmahan ng pader at ng lupa. Pagkatapos, binalot niya ito ng waterproof na plastic at duct tape. Hindi niya namalayan na nahulog ang kanyang cufflink sa likod ng katawan o na may balahibo ng aso mula sa tape na kinuha niya sa bahay ng kanyang kerida. Kumuha si Jose ng isang sako ng quick-dry na semento at hinaluan ng tubig. Wala nang makakaalam. Isa ka na lang naglayas na asawa, bulong niya habang ibinubuhos ang semento sa ibabaw ng katawan. Tinakpan ng kulay abong semento ang mukha ni Maria, kasama na ang kanyang mga hinaing. Kinabukasan, walang kamalay-malay na pumasok ang mga truck ng semento. Tone-toneladang konkreto ang ibinuhos sa pundasyon ng pader
at si Maria ay tuluyang nakulong sa malamig na pader na iyon magpakailanman. Sa loob ng 6 na taon, tuwing tinitingnan ni Jose ang matibay na pader na iyon, isang ngiti ng kapanatagan ang sumisilay sa kanyang labi. Naniniwala siyang hanggat hindi guguho ang pader, mananatiling nakatago ang kanyang krimen. Inakala niyang nakagawa siya ng perpektong krimen at nagpatuloy sa kanyang sakim na buhay, naghihintay na tumaas ang halaga ng lupa. Ngunit hindi niya kailanman nalaman na ang passbook na ipinaglaban ni Maria hanggang kamatayan ay nakatahi sa loob ng bulsa ng luma niyang coat na sinuot niya sa loob ng mahigit 10 taon. At hindi niya namalayan na para sa kakarampot na 160,000, pinatay niya ang kanyang asawa at itinapon ang sarili niyang buhay sa basura. Bumalik sa kasalukuyan, sa interrogation room ng Antipolo City Police Station, si Jose ay nakaposas at nakayuko. Sa ulat na ibinigay ni Detective Gomez, detalyadong nakasulat ang malagim na katotohanan ng gabing iyon. Mr. Reyes, yung passbook na hinahanap mo nasa loob ng lumang coat ng asawa mo. Nag-angat ng tingin si Jose, ang kanyang mga matay blanco. Sinubukan mong pumatay ng asawa para sa 160,000 puntong, pero sa huli, ni isang sentimo, wala kang nakuha. Ang natira lang ay ang miserable mong buhay na mabubulok sa kulungan. Isang ungol na parang sa hayop ang kumawala sa bibig ni Jose. Ngunit hindi ito pagsisisi, kundi huling pagsisisi sa sarili niyang kahangalan. Inirekomenda ng piskalya na kasuhan si Jose ng robbery with homicide at pagtago ng bangkay at hihilingin ang pinakamataas na parusa. Ang pader na gumuho dahil sa ulan ang lumabas mula sa siwang nito ay hindi lang isang kalansay, kundi ang karumal-dumal na kasakiman ng isang amang nabulag sa pera at ang malungkot na pagmamahal ng isang inang pilit pinrotektahan ang kanyang anak hanggang sa huli. Disyembre 15, 2014, isang malamig na hapon ng taglamig. Ang pasilyo ng Regional Trial Court ay siksikan sa mga mamamahayag at mga mamamayan na hindi nakakuha ng upuan. Ang hangin sa loob ng korte ay nagyeyelo. Si Jose, na nakaupo sa upuan ng akusado at nakasuot ng damit ng bilanggo, ay taas noong nakatingin. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mukha. Sa halip, mayroon siyang kayabangan na tila hindi niya maintindihan kung bakit siya naroroon. Hatol, ang akusadong si Jose Reyes ay napatunayang nagkasala at hinahatulan ng reklusyon perpetua. Ang maringal na boses ng hukom ay bumasag sa katahimikan ng korte. Binaliwala ng akusado ang kanyang tungkulin bilang ama na protektahan ang kanyang pamilya. Dahil sa kasakiman sa pera, walang awa niyang pinaslang ang kanyang asawa at maingat na itinago ang bangkay sa loob ng 6 na taon. Bukod dito, sa buong paglilitis, sa halip na magsisi ay puro pagdadahilan ang kanyang ginawa. Dahil dito, hindi siya karapat-dapat para sa parol sa loob ng 20 taon at nararapat na permanenteng ihiwalay sa lipunan. 3 beses na pumalo ang gavel at ang tunog nito ay tumama sa dibdib. Puk, puk, puk. Sa sandaling iyon, nagbago ang mukha ni Jose. Tiningnan niya ang kanyang abogado na may halong galit at pagtataka, ngunit dinala na siya palabas ng mga guwardiya. Ang kanyang mga mata, hanggang sa huli, ay puno ng galit ng isang taong nahuli, hindi ng isang taong nagsisisi. Sa pinakalikod na upuan, si Angela ay nakayuko at nanginginig ang mga balikat. Hawak niya ang isang puting panyo. Ang 6 na taong paghihintay para sa hustisya ng kanyang ina ay natapos na, ngunit sa halip na tagumpay, isang malaking kabawalan ang kanyang naramdaman. Dahan-dahang lumapit si Detective Gomez at tinapik ang balikat ni Angela. Walang salita ang kailangan sa sandaling iyon. Pagkatapos ng kaso, ang karumal-dumal na pader sa likod ng bahay sa Antipolo ay tuluyan ng giniba. Sa bawat pagbasag ng backhoe, ang mga piraso ng trahedya na nakakulong sa loob ng 6 na taon ay lumabas. Ang mga labi ni Maria ay na-cremate at inilagak sa isang sementeryo sa isang maaraw na burol. Ito ay hiling ng kanyang anak na nais bigyan ang kanyang ina na matagal nang nakakulong sa malamig at madilim na semento ng mainit na sikat ng araw at hangin. Lumipas ang panahon, natunaw ang yelo sa lupa
at sumibol ang mga bagong usbong. Isang araw noong Marso 2015, si Angela ay nakatayo sa harap ng cashier ng kanilang unibersidad. Hawak niya ang isang lumang sobre. Sa loob nito, naroon ang pinagsamang pera mula sa kanyang part-time na trabaho at ang 160,000 na iniwan ng kanyang ina sa loob ng coat. Magbabayad po ng tuition? Tanong ng staff. Nanginginig na inabot ni Angela ang sobre. Opo, pakibilang po, 160,000. Inilagay ng staff ang pera sa money counter at isang mabilis na tunog ang narinig habang tumataas ang mga numero. Opo, sakto po. Iproseso ko na po ang bayad. Makalipas ang ilang sandali, kinuha ni Angela ang resibo ng bayad sa tuition at namula ang kanyang mga mata. Ang isang piraso ng papel ay mas mabigat pa kaysa ginto. Ang perang pinaghirapan ng kanyang ina sa paglilinis ng bahay ng iba, pagtitiis sa pang-aapi ng asawa, at ipinaglaban hanggang kamatayan sa pamamagitan nito, siya ay naging isang ganap na estudyante sa kolehiyo. Nang hapong iyon, nakita ni Detective Gomez si Angela na nakaupo sa isang bench sa campus. May dala siyang isang maliit na kahon. Angela, congratulations. College student ka na. Detective, dumating po kayo. Nahihiyang kinamot ni Detective Gomez ang kanyang ulo at inabot ang kahon. Natapos na ang proseso ng pagbabalik ng ebidensya, kaya dinala ko na. Ito ang relong suot ng nanay mo hanggang sa huli. Dahan-dahang binuksan ni Angela ang kahon. Sa loob, naroon ang isang lumang metal na relo na basag ang salamin at huminto sa 11. May kilala akong relohero. Pwedeng ipaayos to para magmukhang bago. Sa mungkahi ni Detective Gomez, hinaplos ni Angela ang relo at umiling. Hindi na po, Detective. Okay lang po. Gusto ko po itong itago ng ganito. Sa oras na huminto ito, niyakap ni Angela ang relo sa kanyang dibdib at bahagyang ngumiti. Para hindi ko makalimutan ang panahong iyon kung paano ipinaglaban ni Mama ang kinabukasan ko. Tuwing nahihirapan ako, titingnan ko ang relong ito para magkaroon ng lakas. Tumango na lang si Detective Gomez. Ang dalaga ay mas matatag na kaysa sa kanyang inaakala. Sa pagdating ng weekend, dinalaw ni Angela ang puntod ng kanyang ina. Dala niya ang isang kopya ng kanyang college admission letter at isang puting kahon. Pagbukas ng kahon, lumitaw ang isang mamahaling strawberry shortcake. Ito ang cake na laging tinititigan ng kanyang ina sa bintana ng panaderya, ngunit hindi binibili dahil sa presyo. Ma, andito na po ako. Hinaplos ni Angela ang malamig na lapida at lumuhod. Nakapasa po ako. College student na ako, tulad ng pangarap mo. Nanginginig ang kanyang boses. At ito po, binili ko, yung cake na gusto mo. Huwag ka nang magtipid, kainin mo lahat. Huwag ka nang manginig sa 1,000 piso. Bumili ka ng magagandang damit, kumain ka ng masasarap. Bumuhos ang luha ni Angela at humagulgol siya. Jan, huwag mo nang intindihin si Papa. Gawin mo lahat ng gusto mo at magpahinga ka na. Maraming salamat sa lahat, Mama. Sa sandaling iyon, isang malambot na hangin ang dumaan at hinaplos ang magulo niyang buhok. Tila ang magaspang na kamay ng kanyang ina ang humahaplos sa kanyang ulo. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno, pinapanood sila ni Detective Gomez. Hindi niya inalis ang kanyang tingin habang tinatanaw ang huling pahina ng kasong ito na bumabagabag sa kanya sa loob ng 6 na taon. Tahimik na sumaludo si Detective Gomez. Isang paggalang sa kaluluwang pumanaw ng hindi makatarungan at isang pag-asa para sa kinabukasan ng naiwang anak. Pagbalik sa istasyon ng pulisya, kinuha ni Detective Gomez ang makapal na file ng kaso mula sa ilalim ng kanyang mesa. Sa ibabaw ng takip na may nakasulat na kaso ng patay sa pader sa Antipolo, mariin niyang itinatak ang isang selyo na may pulang tinta. Kaso sarado na. Habang tinitingnan ang malinaw na 2 salita, huminga ng malalim si Detective Gomez. Sa wakas, ang boses ni Maria Santos ay narinig na ng buong mundo. 1 buwan ang lumipas, ang mga hiker na dumadaan sa lugar kung saan dating nakatayo ang karumal-dumal na pader ay nakakita ng isang kakaibang tanawin. Sa gitna ng mga malinis na tipak ng semento, sa isang maliit na siwang na hindi pa natatabunan, isang ligaw na bulaklak ang sumibol. Ang bulaklak,
na sumibol sa gitna ng matitigas na bato ay maliit, ngunit nagpapakita ng isang matatag na lakas habang sumasayaw sa hangin. Sa itaas, isang eroplano ang dumaan, nag-iwan ng puting usok sa asul na kalangitan. Ang langit na ipinagmamalaki ni Jose na hindi na niya kailanman maaabot. Siya ay nakakulong na sa malamig na rehas magpakailanman, ngunit ang buto ng pag-ibig na itinanim ni Maria ay sumibol sa pamamagitan ng kanyang anak at namulaklak ng maganda. Ang kasakiman ay tila kasing tigas at walang hanggan ng semento, ngunit sa huli, ang pag-ibig ang siyang bumabasag dito at nagbibigay liwanag sa mundo. Ang dilaw na bulaklak ay kumaway sa hangin na parang bumabati. Pagkatapos ng 6 na taon, ang tunay na tagsibol ay dumating na. Salamat sa pakikinig sa kwento hanggang sa dulo. Kung mag-iiwan kayo ng komento na maganda ang kwento, malaking tulong po iyon. Sana ay mapuno rin ang inyong araw ng liwanag at kapayapaan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like. Salamat.